Simulan natin dito sa binabanggit ni Alan Peter Cayetano na sana raw maging fair yung media sa pag-cover dito sa pagka-aresto kay Rodrigo Duterte. Do you think media are being fair or unfair so far? Actually, karamihan ng nakausap yung panig ni Duterte. At it seems to me na yung media nagulat. No? Hindi ko maintindihan kung bakit mabibigla ka. Samantalang ito, hindi naman breaking news ito. Hindi ito yung isolated na breaking news na lumitaw na lang ng walang pinanggalingan. Itong development na ito, only the latest in a chain of developments that began 8 years ago. So dapat marami na tayong alam dyan. Ano, ha? Pero dahil sa mga circumstances ng pagka-aresto kay Duterte, walang pinamasok na media, ang nangyari, mga nasa labas na mga maka-Duterte, yun ang maraming, yun ang nakausap ng mga media. Yung kaanak, yung mga kaalyadas, yung mga lawyer sa Supreme Court, sila ang sila ang mga nakausap yung wala namang actually huli na lang lumitaw na lumabas yung mga pulis o kaya yung mga naghain ng kaso, huli na lang yun Ngayon na lang nag-uumpisa actually. At ang ating presidente naman, hindi naman lumabas hanggang hindi inailipad si Duterte sa The Hague. So ang sa akin lang, kulang sa context ba, meaning, perspective, para maintindihan ng tao kung ano itong mga nangyayari. Samantalang, dapat meron ng meron ng context yan, meron ng meaning yan. Kasi matagal nang nangyayari yan Ngayon, nag-uusapan pa, pagkahuli ko kay Duterte, kung iyan ba tama o hindi. Pinag-uusapan pa kung dapat bang pakialaman ng presidente yan o hindi. Samantalang, dalawang facts lang iyan maliwanag na mabubuo na yung context ng istorya. Ano ba yon? Ang una, noong 2021, naglabas ng ruling ang Korte Suprema. Sinabi, our government was obliged to cooperate with the International Criminal Court. Yun 2021 pa yan. At ang sumunod naman, ang sabi naman itong si Presidente, kahit na sinabi ng Korte Suprema yan, hindi ko tutulungan yung mga ICC people para bumuo ng kaso labang kay Duterte. Pero, pag iyan ay naiparte na sa Interpol, wala na akong magagawa. So maliwanag yung istorya no? Hindi ko malaan kung bakit wala iyon sa reporting. Ang tingin ko nangangapa yung mga reporters At ang lumalabas, nag-aantay ng kung saan-saang lalabas na balita. Kaya ang nangyari, ang nakapasok, yung mga gustong pumasok. Kamukha ng mga tao ni Duterte. May vacuum kasi. May vacuum kasi. Yun namang mga nagre-report, yung air, fill the air with further air. Ganun na nangyari. So, ang mga tao, ano nangyari? Oo nga ako naman, naintindihan ko rin naman syempre yung challenges ng breaking news at saka yung pagbuntot dyan sa mga ganyang issues. Pero tama nga no? Yung filling air with more air. Parang nakita natin yun, sir, doon sa marami sa mga media organizations, in the absence of information that they thought they had to produce or report, nag-rely doon sa mga post sa social media ng anak ni Rodrigo Duterte, si Kitty Duterte, without validating with the proper authorities kung totoo ba. Example, yung sandwich, ilan daw yung pinakain.
Tapos, 'di ba may claim na meron na raw TRO, sabi ng isang abogado, 'di Yes, ba? may klaro. Oo, Sa tapos yung huli, yung sinabi mismo ni executive secretary, nawawala raw si Duterte sa ICC. Pwede ba oh, mangyari 'yon? Kasi yun pa lang, 'di ba, the moment na sabihin yun, pwede mo na i-challenge eh. Paano niya yeah, nasabi? At kung i-deny niya, ikaw na magpapaliwanag if you know the process at The Hague. at saka pag sinabi, nung i-final pa lang yung kaso para sa TRO, dapat tinanong na yung mga lawyers na yon ng reporter. Paano kayo maniniwala na ang Supreme Court bibigyan kayo ng ganyang grasya ng TRO kung nung 2021 pa lang sinabi na ng Korte Suprema na wala tayong magagawa, ang gobyerno dapat maki-cooperate sa ICC. So ako nakita ko pa lang 'yon, alam ko na hindi bibigyan ng TRO eh. No? So hindi tayo manghuhula, itatanong natin yung kung paano kayo how 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 never mind certain but how hopeful can you be given that meron ng ganong ruling ang Supreme Court. Yung mga tinatanong na ganon eh. At anong magagawa pa ninyo? Halimbawa, na nailipad na yung si Duterte, nahand na sa dihig, hindi pa pagka nangyari yun, ang exclusive jurisdiction over Duterte, yung ICC. Ano pang magagawa natin? Yun ang dapat ng mga tinatanong eh. Pero wala kasi kung nakitang mga tinanong na ganun eh. Kung ano-ano nga pumasok, tama yung mga sinasabi mo eh. Yung social media, pinulot lang ng pinulot eh. Parang ang naging dating diyan, sir, parang bumalik sa default yung Exact. media generally, na tipong kung ano yung sinabi, tatanggapin hook, line, and sinker para meron pang content without realizing that those information that they got from those kinds of sources would actually affect the greater narrative. Kumbaga nagagamit sila without knowing it. Exactly. Nagamit sila nang hindi nila alam na nagagamit sila. At nung sabihin na ang eroplano nandyan nag-aantay eh, ang dapat alert ang media nun eh. Ang tanong agad niyan hindi ba signal yan na hanggat maaga ilipad yang si Duterte sa ICC? Hindi ba yun ang dapat na itanong? At ang dapat ding itanong, mukha yatang si Duterte is such a hot potato that the government could not wait to drop it in the egg. Bakit gano'n? Tapos ang tanong din siguro, pwede bang si Presidente i-deny yan? Ayokong dalhin sa The Hague yan. Pwede ba niyang gawin? No? Yun ang mga tanong eh. Pero walang nagtanong. Samantalang po pwede talaga na i-deny ni Presidente yan. But he would be taking a risk. Yun ang pinag-usapan. Kaya si Presidente, pinipilit niya na hindi niya tinunungan ng ICC, pero meron siyang justifiable out, yung Interpol. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Interpol, para natin binrake yung commitment to a community, a criminal intelligence and policing community, no? Na pagka hindi tayo tumugon doon sa gusto ng Interpol, ano pa ang trust na magkakaroon ng Interpol para sa atin na tayo ay miyembro talaga ng komunidad na yan. So pwede talaga. Gusto ko sana iyan, antay ako ng antay na maitanong yun. Marami kong tanong sa ulo ko ba na inaantay kong matanong, hindi matanong. May isa akong tanong na naiisip ko nung nag-unfold lahat yan no? And I think that was the elephant in the room. Each time na ini-invoke ng mga abogado, supporters, pamilya, sycophants ni Duterte, yung due process, di ba dapat ibalik sa kanya? Para lang for the record, bakit umiiyak kayo ngayon dun sa due process na so far sa nakikita ng media, objectively,
nasusunod. Actually, ang dami nga in-extend na privileges sa kanya. Yes. 'Di ba? Nitong sina General Torre dahil he is a former president. Pero yung Oo. para mag-invoke sila ng due process, parang nagkalimutan na yata kung paano nila binalahura at binaboy yung due process nung sila Oo. nasa posisyon. Yun ang isa sa mga tanong na naisip ko eh. Oo. At saka late na late nung ang isang dapat na ilagay nila riyan na maliwanag na ehemplo ng kung ano-anong brutality at violation of the rule of law na ginawa ni Duterte, si ex-senator Laila de Lima, yan dapat ang una eh. Yeah. Although in the end, dumating na, pero huli na rin eh. No? At nagpadala na nga lang ang dating senadora ng statement, which was a very strong and very good statement. No? So, yun ang kinulang. At saka walang nagsasabi kung ano ang kino-cover nitong kasong ito. Ito mula pa nung araw, no? Yung DDS pa nung araw hanggang doon sa i-file yung kaso ng Magdalo noong 2017. Mm-mm. At walang nagsabi rin na noong unang taon, pagkatapos ng unang taon ni Duterte, naglabas yan, published, a presidential report. Sinasabi na doon sa unang taon pa lang na yon, inamin nila nang pinatay na nila 20,000. Kaya lang ang namatay sa kamay ng mga pulis 4,000 lang. At yung iba, pinalalabas nila na ang pumatay. Under investigation. Diba? Maliwanag yun. Na ako may kopya nung executive report. Published report yun ha. Parang para bang annual report pang itsura eh. No? Mm-hmm. Pero walang naglalabas ng mga ganong klaseng factual ba? Ang daming facts na dapat nilabas eh para malaan ng tao na itong inilalabas mo hindi ito katang-isip, hindi komentaryo. Hindi hula. Alam mo, nakikinig ako dahil wala nang makuhang balita, ang masama nito nang huhula. Yung ibang nagre-report yung usually mga anchors kasi nga walang makuha sa mga tao nila sa mismong ground. Sa ground, yeah. Kaya na lang ang nanguhula. To avoid dead air, no. Pero alam niyo sa karanasan ko, no, sir. Responsibilidad din 'yan, hindi lang ng field reporter. Kasi baka naman kasi hindi siya familiar sa issue, talagang pinatakbo siya ron to get whatever information he could. Pero dapat yung konteksto, kung kulang 'yon sa field reporter, ang magpo-provide yung anchor. Exactly, yung anchor ang pero kung clueless yung anchor, yes. Nakakahiya naman kasi baka mas marami pang alam yung mga nanonood yung nasa social media, 'di ba? So sino yung nagpapatakbo ng coverage, dapat binibigyan yung tao on the spot, on the scene. Yeah. Pero hindi na nangyayari apparently. So ang suspecha mo ngayon, baka hindi rin alam ng mga tao na dapat magbigay nga ng konteksto o perspektibo dun sa nangyayari. So siyempre, yun ang magiging pakiramdam mo.